Yan balik tayo. So, ang Diyos na ating Ama sa langit, ang kanyang anak na si Jesucristo ay nagpakita sa mga propeta, pamagitan ng boses, ng paningin, sa iba-ibang panahon, Halimbawa nito sa Matthew 3, 16 to 17. Basahin natin. Dito yan. Ano ba yun? Wala ito. Matthew 3, 16 to 17. Hindi ko naisulat yun. Hindi ko nga naisulat dito. Sige, anyway, babasahin natin kunin natin sa scripture. Yan babasahin natin. Matthew 3, 16 to 17, Tagalog natin ito sa Tagalog. 3 yan tayo. To 17. Lumampas na. Ayan. Ito. Yan sila, diba? Yan. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. At lumalapag sa kaniya at narito ang isang tinig na mula sa langit, sa mga langit, plural na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So dito, pinapakita dito sa Matthew chapter 3 verses 16 and 17 na may tatlong persona dito na nagpakita o na nakita dito sa baptism, sa bautismo ni Jesucristo, Una, siyempre si Jesus Christ, siya yung anak. Pangalawa, yung Espiritu ng Diyos, diba? Yan. Bumabang tulad ng isang kalapati. Pero hindi siya anyong kalapati. Parang kalapati. At ang isa naman, yung tinig ng Ama. Isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan. So, yung Diyos Ama yun, si Heavenly Father, kaya tatlo sila dito, Kita mo. So, sino pa? Balikan natin. 17:1 to 8. Yan. Matthew 17:1 to 8. Tinan pa natin ito. 17:1 to 8. Basahin din natin yan. Ito yung sa Transfiguration, Ito sila, kasama dito ni Jesus Christ, sila mga apostles niya, 17. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila ay dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Yan. So, kasi laging kasama ni Jesus Christ si Peter, Pedro, si Santiago o James at si Juan. So yung lagi niyang kasama, sila yung bumubuo ng first presidency, Silang tatlo, Si Pedro yung pangulo, at yung counselor niya itong dalawa. Yan. Dinala sila doon sa mataas na bundok. Sa verse 3, yan. At nagbagong anyo siya sa harap nila. Si Jesus Christ, Si Jesus Christ nagbagong anyo sa harap. Tatlo na yan. At nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw. Grabing liwanag. Pero hindi mo makita yung araw. Sobrang liwanag, At pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. Narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. So doon nagpakita si Jesus Christ sa kanila, si Moises at si Elias. Pero bilang na yun hindi na yun mortal, yung mga immortal na yun sila. Dahil alam natin si Moises namatay na
saka si Elias na nakikipag-usap sa kanya at sumagot si Pedro at sinabi kay Moises, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa ang sa iyo at isa ang kay Moises at isa ang kay Elias. Kita mo, nakita nila, no? Si Pedro mismo nakita niya yung dalawa. Kaya gusto niyang gawa ng tabernakulo. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. Maningning na alapaap, kasi maningning, maliwanag yun. Narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Tama? Nandun naman si Heavenly Father, ano? Heavenly Father dito, nagpakita na naman uli. Yan siya. Sinasabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Siya kong kinalulugdan. Salita yan ni Heavenly Father. At nang marinig ito ng mga alagad ay subasub sila at lubhang nangatakot. Kasi yung pagkasalita nun talagang malaking boses yun. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik. At sinabi, mangagbangon kayo at huwag kayong mga takot. Sa panglingap ng kanilang mga mata ay wala silang nakitang sinuman kundi si Jesus lang. So yun. Doon, ibig sabihin doon nagpakita rin yung Ama sa pamagitan ng boses. Doon sinabi kanya by voice. So sa Acts, ito naman si Stephen, nakita niya rin dito yung Diyos, di ba? Yan. Sa Acts chapter, anong chapter yun? Acts chapter 7. Diba? Acts chapter 7. Mga gawa. Hanggang 55 hanggang 56. Yun. 5. Yun. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito ay nangasugatan sila sa puso. Natin yan. At siya ay pinangalitan nila ng kaniyang mga ngipin. Tapat siya palibas ay puspos ng Espiritu. Ito si Stephen, si Stephen ito. Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nagsabi, narito nakikita kong bukas ang mga langit, ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Dapat siya ay nagsigawan ng malakas. Sila ay nagsigawan ng malakas na tinig. Nagtakip ng kanilang mga tainga at nangagaisang isiyay inaluhong. So, hindi nila na tanggap na si Esteban nagpapatuto, nakikita niya doon ang Diyos Ama, ang Jesucristo sa langit. So, ito naman by sight naman nagpakita si Heavenly Father si Jesus Christ kay Stephen by sight sa pamamagitan ng mata kasi nakikita niya ang Diyos na-identify niya na yun ay Diyos Ama at nakita niya yung kanyang kanan. Kasi nakita niya rin yung kaliwa kasi paano niya malaman na kanan yun kung hindi niya makita yung kaliwa. Kanyang kabuuan. At ito alam mo nagpatunay din ito na ang Diyos ay hiwalay tulad ng makikita nyo sa larawan na una kong pinapakita. Hiwalay sila. Yan. Okay, ano pa? Okay. So, Latter-day Revelation confirms the biblical account of God as the literal father of the human family. As a being who is concerned for the welfare of mankind and a person in who hears and answers prayers. Yung Latter-day Revelation, yung mga pahayag ngayong huling araw, kino-confirm, pinatitibay ang mga account, yung mga naisulat diyan sa Biblia na yung Ama natin sa langit ay isang literal na ama ng sangkatauhan.